All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, may mga senador po na binaback-upan, no, yung ginawang bagong komisyon, investigative commission para po dyan sa infrastructure fiasco na naganap sa DPWH, yung mga flood control, yung mga pagguho ng tulay at iba pang mga mishaps, mga korupsyon sa infra projects ng DPWH. No, may mga senador po na umaayon sa ginawang komisyon ng Pangulo at meron din naman pong naiinsulto. Okay, at ganun din po si Senator Pin Lacson ay nag-a-agree po sa tinalaga ng Pangulo na bagong Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon. Si Secretary Vince Dizon po ay galing yan sa DOTR ng kasalukuyang administrasyon. Ito pong si Vince Dizon ay nagtrabaho din kay Digong Duterte, no, sa gabinete ni Digong. Isa po siya sa mga COVID-19 SAR at meron din po siyang kaso sa ombudsman na yung sa New Clark Sports Center, no, hindi pa po naaaksyonan yan. Pero meron pong pumupuri sa pagkakatalaga sa kanya, no. Mamaya si Ping Lacson po yan, no, nag-a-agree po siya. Babasahin natin yan sa article ng Abante TNT. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin na natin ito, no. Yung pagkakatalaga po ni Pangulong Bongbong Marcos, no, kay Vince Dizon from DOTR, the Department of Transportation Secretary, to Department of Public Works and Highways Secretary. No, sa akin pong opinion, the way na nakita ko si DOTR Secretary Vince Dizon dati sa current administration, mukhang mahusay naman po, even though may bago po siyang kaso yung tungkol sa NAIA agreement, no? May pending case diyan na sinampa ang mga militanteng grupo, no, o mga nagpro-protesta, no? At hindi ko naman po ito nasubaybayan sa administrasyon ng inyong dating pangulong nakakulong na ngayon sa ICC. So sabi po ni Pampilo Lacson sa Abante TNT, good choice. Lacson approved kay Dizon bilang bagong DPWH Secretary. Actually, mga kababayan, hindi lang naman po si Lacson ang ano dyan ang nagsasabing good choice, mga kababayan. Marami pa pong iba. I think si JB Ejercito yata, merong paalala sa kanya, no? O si mamaya, marami dito no? Titingnan lang natin kung sino pa. May dalawa pang pumupuri, mga kababayan. Pero unahin na natin si Pampilo Lacson. Okay? So sabi niya dito sa balita ng Abante TNT, suportado ni Senator Ping Lacson ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Public Works and Highways, yung DPWH. Ayon kay Lacson, good choice si Dizon dahil sa masigasig at walang pagod na pagtatrabaho upang magresolba ang mga problema sa sektor ng transportasyon. Quote, the President made both a hard decision and a good decision in Secretary Vince Dizon to replace Bilingard, yung Bilingard, yung nawiwindang na dating secretary ng DPWH na si Bunoan. I have followed Vin Dizon's indefatigable indefatigable o yung hindi daw nakakapagod, yung hindi napapagod. Ang hirap namang English niyan, no? Effort to solve problems that beset the transportation sector. Sa Tagalog po, nasubaybayan niya daw po si Secretary Vince Dizon nang ito ay nasa DOTR pa, ang walang kapaguran, indefatigable, ang pambihira naman yan, no? Walang kapaguran na pag-resolve pa sa mga problema sa transportasyon. Bilang suporta sa bagong tungkulin ni Dizon, nagpaabot ng mensahe si Lacson, I wish him Godspeed and more importantly, good health. Ayan si umaayon po si Senator Pampilo Lacson.
O ngayon, mga kababayan, dito naman, o yung mga sinabi ni sa sinabi ng ibang politiko dito, ha? Nasaan ba yun? Nawala. Nakita na natin kanina. Ito po, sabi dito ng ilang mga senador, si Sherwin Gatchalian, he agreed, describing Dizon's appointment as a very good choice. He's an action man and a man of integrity. I'm very confident that he will get the job done without corruption. Ay sana naman magdilang anghel ka, no? Na hindi maging corrupt itong si Vince Dizon kasi tumatabo po ng pera diyan. Baka mamaya mabigyan lang ito ng kalahating bilyon okay na. Dating gawin na naman, wala na namang matino, no? Sana hindi naman ganun si Dizon. But the first order of business is to put corrupt officials and contractors in jail. This will bring back the confidence of the people to DPWH. Kumbaga, siguro mababawasan yung sabi nating Department of People Without Honesty. Oo. Pero hindi rin po mawawala Duterteng pamilya, walang hiya. Siguro sundan mo, Vince Dizon, yung ginawa ng dating DPW Secretary si Bonoan na travel ban lahat sa kawani o empleyado ng DPWH. Tapos i-uproot mo na sila. Okay? Ganun naman po si JB Ejercito. Ito po ang sabi niya. Said the incoming DPWH chief will be facing a very challenging and daunting task of restoring faith of the public in the scandal-ridden department. I wish him well and all the luck because he will need lots of it. Maybe even a miracle to turn around the embattled department. Correct? Opo. Hindi lang po yan. Tingnan ninyo, yung DepEd, medyo slowly lang slowly makakalabas yan sa problema in the helm of Secretary Angara, Sani Angara. Ito sana si Vince Dizon. Huwag kang magpaka-Duterte dyan, iwanan mo na yung Duterte na yan. Wala kang mapapala dyan sa Duterte na yan. Okay? Next, mga kababayan, no? Sa akin, good choice yan. Nakikita ko naman po, mga kababayan, na nagtatrabaho, indefatigable. Hindi napapagod. Yan po yung talagang very visible. Tignan nyo, ang payat-payat na. Kumakain pa ba yan? Joke lang Secretary Vince Dizon, no? Pero good choice, good choice. Gagayahin ko po yung mga senador, good choice, no? Tingnan natin kung anong magagawa niya. Ang mahalaga, maibalik mo ang tiwala ng tao sa DPWH. Ma-uproot mo yung mga kurap at kasuhan mo at mabilanggo sila. Kung yan ang magagawa mo, pwede kang magsenador. Lahat na lang. Okay, punta naman tayo dito sa dalawang senador na nag-a-agree sa pagbuo ng independent commissioning body para imbestigahan itong problema sa infrastrukturang punong-puno ng miracle. Miracle in the whatever. Punong-puno po ng hindi miracle, milagro, kabaliktaran. Punong-puno ng milagro, mga kababayan. Ngayon, yung isa dyan nagmamaktol. Alam nyo naman siguro, napanood nyo na yung LS natin. May nagmamaktol na insulto daw siya. Marcoleta, sinabi ko na sa LS ko. Pasensya ka na, pero sarili mo lang ang ininsulto mo. Bakit? Tingin mo sa sarili mo, napakagaling mo. Hindi po. Huwag kang maghamon. Dito po sa itong quote card ng Infact Leadership, ang sabi dito, Lacson Defense Role, Tulfo backs independent probe of flood control anomalies. Kasi po ang pinatatamaan yata ay itong mga minority. Kasi si Tito Sen po nagpasa ng Senate bill requesting ang independent body to investigate this flood control fiasco o infrastructure. Nasasaktan po si Marcoleta kasi naggagawa na siya ng hearing. So what? 'Di ba? Office of the Executive Department naman yung nag-create nun. Hindi naman sila parte ng Senado. Remember, your co-equal branch of government. Maganda nga, parallel investigation pa kayo para lalong kung talagang seryoso na, seryoso. Ikaw ba, Marcoleta, seryoso ka? Na may mapanagot? Ang laking pera po ang nawawala sa taong bayan. Nakita nyo naman kung paano yung mga lifestyle ng mga si Ping Lacson, sabi niya to set the record straight. Marcoleta, wag kang ganyan. Ito po, clarifying that he is not interfering, hindi daw siya nakikialam o hinahadlagan ang ni Dante Marcoleta,
as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee investigating substandard and ghost flood control projects. To set the record straight, no one is interfering in his work. We all want to have good governance. I merely wanted to correct any misimpressions Senator Marcoleta's words may have created. I don't want a fight, but I would not back down from one. Correct. Tama po yun. Tama po yun. Ha? Kaya Marcoleta, wag kang gamol. Wag kang mag-aktong diktador ka dyan na pag-aari mo ang Blue Ribbon Committee. Na italaga ka dyan kasi nasa mayorya ka. No? Dapat nga hindi ikaw dyan eh. Neophyte senator ka lang eh. Dapat si Ping Lacson nang nandyan eh. O si Tito Soto. Eh, kasi nasa minority sila. Ha? Kung ano-anong pinagsasabi ni Marcoleta, no? Meron pa siyang, o sige, kung mas magaling kayo sa akin, hindi subukan nyo, kunin na lang ito. 'Di ba? O yun po yung pagkaka-interpret ko, hindi po yung bisa-bisa, hindi po yung yung tuwiran, ha? Yung word for word. Pero mababasa nyo naman sa ibang mga quote card diyan, no? Nandiyan po 'yan. Now, sino pa yung isang senator na nag-a-agree sa pagbuo ng independent investigative body o yung commission ng Pangulo? Si Senator Erwin Tulfo. O siyempre, eto rin taong to, kung matuwid sa matuwid, may tuwid din naman ito, minsan bumabaloktot. O pero dito, mag-agree ako sa kanya. Ha? O Vice Chairman, Blue Ribbon Committee. O tingnan mo, taga Blue Ribbon Committee ito, pero he is accepting the fact that para lalo na ma-uproot, mapagtibay natin, mapasabi natin sa taong bayan na ito, para to sa inyo. Accountability, transparency, at dapat may managot. The law must prevail. Not the people supersedes the law. Overmining the law. Hindi. Tignan nyo sa ibang bansa. Ha? Nakikinig sila sa boses ng taong bayan. Tignan nyo yung nangyari sa Indonesia. Yung latest, nag-protest sila dahil sa lalaki ng mga sahod at mga benefits ng mga mambabatas nila. Mga politiko. Ano? Nakinig yung mga politiko, otherwise total unrest sila. Nakinig sila. O binabaan nila, aayusin nila yung mga sahod nila, yung mga perks nila. Eh tayo sa Pilipinas, sila lang nakikinabang. Sila taas ng sahod, ang dami nilang perks, lalo na si Sara Duterte. Ang daming bakasyon. 'Di ba? Tapos sasabihin niya personal vacation, personal money niya. Manloloko lang, sinungaling. O ngayon, tingnan niyo si Erwin Tulfo, tama po 'yan. Makinig tayo. Ang taong bayan galit na, Marcoleta. Gusto mo ikaw lang ang mag-imbestiga? Hindi pwede. Eh may pagkabayas ka eh. 'Di ba? Oh. Sabi ni Erwin Tulfo, the doubts of our people. Kita mo? Ikaw Marcoleta, ang iniisip mo makasarili ka eh. Masyado kang self-centered, narcissist ka, misogynist ka pa ba? O yun lang tanong nagtatanong lang. Masyado kang misogynistic. Will never go away if Congress and the Senate handle the investigation. Correct! Kasi, ang nasa isipan ng tao, kayo ay may partiality. Hindi po kayo fair, hindi po kayo impartial. Di ba Marcoleta, hindi mo ba naisip yon? Bakit? Kasi ang tingin mo sa sambayan ng Pilipino, mga pipitsugin, mga slave. Feeling mo, ikaw lang ang pinakamagaling. Oh. Since some lawmakers themselves are being linked to this anomaly, I agree. Tama yan. No, tingnan mo, yung co-vice chair mo sa Blue Ribbon Committee, taong bayan ang dinidinig. Nakikinig sa sigaw ng taong bayan. Galit na po, hindi nyo ba nakikita yung mga posting na kinokontra, yung mga post ng mga anak ng mga kontraktor, mga politiko na lavish ang pamumuhay? Tapos ikaw Marcoleta, iisipin mo lang yung sarili mo dahil nasasaktan ka, ina-undermine ka. No one or nobody is undermining you. Sarili mo nang ina-undermine mo kasi bakit? Makitid pag-uutak mo eh. O di po ba tama mali? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.